Punta kami ni Misa sa Doha. Mula nung sumabog ang giyera dito, pangalawang beses pa lang namin pupuntahan to. Dahil umiiwas kami. Kaya sabayan nyo na lang kami sa biyahe. Yan ang biyahe natin. 59 minutes, 89 kilometer. Kadumi ng sasakyan. Kasi sunstorm lang. Makikita ang hangin ay hindi pa normal. Masyadong malakas pa dahil katatapos lang ng sunstorm. Kinakailangan tayo magpakarga ng gasolina dahil mahaba ang biyahe. Mahirap nang abutin tayo sa highway at susunod na gas station ay mismo sa Doha na mismo at wala na sa main road ng Dukan Highway dahil sa Dukan Highway puro disyerto na yan. Kaya panoorin nyo na lang ang biyahe natin. Ngayon po ay kasalukuyan nasa Doha na tayo. At kaya makita nyo marami ng sasakyan, marami ng mga poste, marami ng mga punot at mga building. Papasok na tayo sa mga city na may pupuntahan natin ng Lulu Hypermarket. Dito kami madalas mamili ni Mrs. sa Lulu Hypermarket dahil dito ay halos kompleto. Lahat ng kailangan mo ay makikita mo dito at mabibili mo. Nasa second floor naman ang mga electronics item, mga garments, lahat ng mga department store ay nandun. Pero sa baba ay parang groceries lang, kaya doon lang kami punta ni Mrs. Mga tindang karne, makikita mo dyan ang mga camel, tupa, baka, mga goat, pero wala kang makitang baboy yan. At kaya hiwalay na tindahan na mabibila mo yun at kailangan ay
lisensyado ka para bumili ng mga karneng baboy. Dito naman sa portion na to, dito ka makakabili ng mga dressed chicken, mga nakabalot din siya. At meron din sila mga tinitinda dito mga paa ng manok na masarap po gawing adobo. Dito naman ang tindahan ng mga isda, mga malaking lapu-lapu. Pero tayo mga Pinoy, alam naman natin na paborito natin ay mga bangus lang. Kaya may nakita akong bangus dito. At siyempre, natural na titignan mo kung sariwa. Kaya nung makita ko siya at sinubukan kong pindutin, ayun, medyo malambot na siya. Pero pwede na rin magawang ng relleno. Dito rin sa portion na to, mga seafoods pa siya. Mga hipon, yung halaan. Tapos halaan na wala na sa shell, kinala sila. Puset, crab. Pero syempre, minsan iiwasan natin mga seafoods eh. Dito naman sa side na to, mga gulay. At dito, kanya-kanya kuha. May naka-ready yung plastic niyan. At after mo siyang makakuha, ay dadaan mo sa mga timbangan para malagyan ng presyo. Sari-sari na dyan, okra, mga talong, ito mga mansanas na maliliit. Marami dito iba-ibang klaseng prutas na galing sa iba-ibang bansa tulad ng Turkey, India, Pakistan, meron din sa Pilipinas. Ayan, kamatis, malaking talong, malaking sili, sibuyas, kalabasa, upo, ay labanos, repolyo, broccoli, may celery ba yun? Dito naman sa portion na to ang mga iba-ibang klaseng mangga, avocado, katulad ng nasa farm namin. Yung ano ba yun? Granada, bayabas, ito yung dragon fruit, ito yung mga iba-ibang klase pang mansanas. Sa iba-ibang galing bansa rin yan. Dahil bibihira din ang produkto ng Qatar. Pero nung natuto na rin ang Qatar na mag-produce, pero limited pa rin, pero ongoing din yung process nila. Yung labanos, upo, sariwa na rin, kaso nga lang, alam mo naman, galing sa abroad. At ito yung portion na to ang iba-ibang klase ng spicy. Nakalimito ng gagaling sa India, Pakistan. Isa sa mga gustong-gusto namin bilhin ni Mrs. dito is yung curry powder. Nakadalasa, inuwi pa namin sa Pilipinas para ipang pasalubog na rin. Dahil iba ang lasa ng curry powder, lalo galing sa India. Ito, iba-ibang klaseng noodles, mga spicy din. At ito, importante, ang iba-ibang klase ng bigas. Mayroong basmati, biryani, asmin. Kalimitan dito mga 5 kilos lang to at 10 kilos packaging. Dahil hindi naman sila masyado sa bigas, pero iba-ibang klase. Ang lagi namin binibili namin ni Mrs. Ja, yun, yung kulay pulang nasa baba, yung asmin na Thailand rice. Ayan yung mga frozen na chicken, sa diyak to, napakatigas niyan sa frozen. Pero siyempre ilalagay mo rin naman sa freezer, kaya puno mo na rin frozen. May ibang klaseng frozen meat. Meron pa ditong pure foods tender juicy. Hindi ko alam kung talagang halal to. Alam mo naman dito sa common dito ay dapat halal dahil nga Muslim country. Pero since dahil sa Pilipinas, siguro naman comply sila na halal food to, hindi to walang halong pork. At yung isa dito binibilang ko yung chicken, ito chicken strip, napakasarap na air fry to, kaya prito.
Kalimitan ginagawa ko to sa halos sa tokwa. Imbis na tokwa at baboy, nagiging tokwa at chicken. Ayos na rin siya. Iba-ibang klase mga frozen ready to cook na pagkain. Ano ba? Teka, parang kilala ko tong babaeng to ha. Koreana yata to. Corn dog. Pero masarap. Dito naman sa portion na to ay mga pritong manok na pika-pika. Pwede na rin itong bilhin habang nabiyahe ka at kinakain mo pa isa-isa. Ayun naman ang walang kamatayang shawarma. Dito naman naghahanap si Miss naman ng parata. Para naglilihi. Parata naman, parata. Wala nga yung ano. Oras na para naman patimbang na natin at para malaman ang presyo. Mapapansin nyo, nabili pa rin ako ng papaya dito dahil nakasanayan ko na kumain ng papaya, lalo na pag nasa farm ako. Matapos mamili, kailangan na tayong bumalik, pero bago tayo bumalik may dadaan na tayo isa pang mall para doon lang tayo kumain dahil nagkikrib si Mrs. sa KFC. Dahil pag nasa Dukhan ay walang KFC daw, McDonald's lang. Kaya eto, titigil muna kami sa isang mall. Papasok sa parking, underground parking para kumain lang. Sabayan nyo na lang kami. Kabayan Radio 94.3. Looking for the perfect midweek treat? Kung marinig niya yung background radio namin, yun ay Kabayan Radio, ang kauna-unahang radio Pilipino dito sa Qatar. Kaso nga lang, pag nasa Dukhan kami at wala na silang masyadong signal dahil napakalayo ng lugar namin. Kailangan tayo mag-park underground para kung sakasakali magkaroon man lang ng missile attack ulit at tayo nasa ilalim at safe tayo, hindi basta-basta madadali sa akin natin.
Guys, andito tayo sa Mall of Qatar sa Doha, Qatar. Isang malaking mall dito, pero kita mo mga kukunti tao. Ito na yung food court nila dito. At makita ko konti-konti yung tao. $109? How's it right? $109? Yeah. Cold water? This is cold. Can you change by cold? I don't have any problem. Water. Yan, happy na si Mrs. Nakakain na ng KFC. Makatapos makakain ay tayo umuwi na. At mahaba-haba pang biyahe, 1 oras pa. Kaya sabayan nyo na kami. Fast forward ulit tayo. Ayan na, papasok na ulit tayo sa compound ng kumpanya. Nandito na kami sa Dukhan. Ito na yung entrance na papasok sa amin. Ngayon, nasa loob na tayo ng kumpanya at papunta na tayo sa accommodation natin sa bahay namin. Kaya makakapagpahinga rin.
namili. Takot na baka mag-giyera ulit. Takot muna ako. Takot na. Ayan guys, babalik lang namin sa bahay, pahinga naman.